Lucas Kapitulo 19. Nakilala ni Zacchaeus si Jesus. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Zacchaeus, isang pinuno ng maniningil ng buwis at siya ay mayaman. Tinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya ay pandak. Kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at tumakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zacchaeus at sinabi, "Zacchaeus, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay." Nagmamadaling bumaba si Zacchaeus at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. "Nakikituloy siya sa isang makasalan?" sabi nila. Tumayo si Zacchaeus at sinabi niya kay Jesus, "Panginoon, ipamimigay ko may hirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang kaligtasan ay dumating na ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw." Ang talinghaga ng salaping ginto. Habang ang mga tao ay nakikinig, nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita at isinalaysay niya sa kanila ang isang talinghaga. Si Jesus ay malapit na noon sa Jerusalem at inakala ng mga tao na darating na agad ang kaharian ng Diyos. Kaya't sinabi niya, "May isang maharlikang pumunta sa malayong lupain upang siya ay gawing hari, at pagkatapos nito, siya ay babalik." Subalit bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan ang mga ito ng tig-1 gintok salapi. Sinabi niya sa kanila, "Ipangalakal ninyo iyan hanggang sa aking pagbabalik." Ngunit galit sa kanya ang kanyang mga nasasakupan, kaya't nagsugo sila ng kinatawan upang sabihin sa kinauukula, "Ayaw namin maghari sa amin ang taong iyon." Gayunpaman ay ginawa rin siyang hari. Nang magbalik na siya at nagsimulang maghari, ipinatawag niya ang mga aliping binigyan ng gintong salapi upang malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ganito ang sinabi, "Panginoon, ang isang gintong salaping ibinigay ninyo ay tumubo ng 10. "Magaling," sagot niya, "mabuting alipin. Dahil naging tapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, pamamahalain kita sa 10 lungsod." Lumapit naman ang ikalawa at ang sabi, "Panginoon, ang gintong salaping iniwan ninyo sa akin ay tumubo 5. At sinabi niya sa alipin, "Mamamahala ka sa 5 lungsod." Lumapit ang isa pang alipin at ganito naman ang sinabi, "Narito po ang inyong gintong salapi. Binalot ko po ito sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo dahil kayo'y napakahigpit. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo itinanim." Sinagot siya ng hari, "Masamang alipin, sa salita mong yan ay hahatulan kita. Alam mo palang ako'y mahigpit at sinasabi mo pang kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko itinanim. Bakit hindi mo na lang idiniposito sa bangko ang aking salapi? May tinubo sana yan bago ako dumating." At sinabi niya sa mga naroon, "Kunin ninyo sa kanya ang gintong salapi at ibigay sa may 10. "Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 gintong salapi." Sabi nila, "Sinasabi ko sa inyo, ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kaunting sa kanya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway, kung ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo sila rito at patayin sa harap ko." Ang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Pagkasabi nito, nauna si Jesus papuntang Jerusalem. Nang malapit na siya sa Bethphage at Bethania, sa bundok ng mga Olibo, isinugo niya ang 2 sa kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon.
Sa pagpasok doon, matatagpuan ninyo ang isang batang asno na nakatali. Hindi pa iyon nasasakyan ni numan. Kalagan ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo iyon kinakalagan, sabihin ninyong kailangan iyon ng Panginoon. Lumakad nga ang mga inutusan at natagpuan nila ang asno ayon sa sinabi ng Diyos. Habang kinakalagan nila ang batang asno, tinanong sila ng may-ari, bakit ninyo kinakalagan niyan? Kailangan po ito ng Panginoon. Tugon nila. Dinala nila kay Jesus ang asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, siya ay pinasakay nila. Habang siya ay nakasakay sa asno, inilatag naman ng mga tao ang kanilang mga balabal sa kanyang dinaraanan. Nang siya ay malapit na sa lungsod, palusong sa libis ng bundok ng mga olibo, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng alagad niya at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kahanga-hangang pangyayaring kanilang nasaksihan. Sinabi nila, pinagpala ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, papuri sa kataas-taasan. Sinabi naman sa kanya ng ilang pariseyong kasama ng karamihan, Guro, patigilin ninyo ang inyong mga alagad. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Tinangisan ni Jesus ang Jerusalem. Nang malapit na siya sa Jerusalem at natatanaw na niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Palilibutan kanila at gigipitin sa kabi-kabila. Wawasakin kanila at lilipulin ang lahat ng iyong mamamayan. Wala silang iiwanang magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Si Jesus sa templo. Pumasok si Jesus sa templo at sinimulang ipagtabuyan ang mga nagtitinda roon. Sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan siyang ipapatay ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito dahil taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Footnotes: Lucas Kapitulo 19, versikulo 13. Mintong salapi. Ang katumbas na halaga ng salaping ito'y humigit kumulang sa 3 buwang sahod ng isang karaniwang manggagawa. Magandang Balita, Biblia. MBBTAG.